Welcome back sa aming channel. Today, samahan kami sa aming pag-dive into the world ng mga kaiju. Ito ang movie na Godzilla Minus One. Directed at isunulat ni Takashi Yamazaki, ang film ay isang unique blend ng kasaysayan at monster mayhem. Sa loob ng 3 years ng script development at ang ibang klaseng atensyon sa mga detalye, at nos ilang mula sa inspiration sa mga film classics tulad ng Jaws, ang bagong Godzilla installment na ito ay nagtataglay ng seryosong pagtakaw sa storytelling. Now, tayo na at magpatuloy sa nitty-gritty ng cinema masterpiece na ito. Unang-una, pag-usapan natin ang fiesta sa mga mata na visuals na ibinabahagi ng Godzilla Minus One. Mawawala na lang kayo bilang audience sa mundo na ipinipinta ni Yamazaki sa kanyang pagbibigay buhay sa raw destructive power ni Godzilla. Hindi siya simpleng realism lamang at hindi rin overcomplicated, binibigyang bigat at labis na pagpapahalaga ang bawat eksena. At hindi lang siya tungkol sa spectacle ng isang higanteng halimaw. Binibigyang spotlight din ng movie ang estado ng Japan sa mga panahong pagkatapos ng World War II, at sa harap ng pagkalebel pabalik sa zero ay kailangan nilang kaharapin muli ang bagong dilubyong dala ni Godzilla. Ito ay isang pagbabalik sa mga ugat ng original na konsepto at representasyon ng halimaw na ito. Ang kwento ay nagdadala ng lalim muli sa mga kaiju flicks. Ito ay higit sa pagpapasalpok ng mga laruan ng bata na karaniwan na sa Western interpretation ng halimaw na ito. Dahil ito ay hindi lamang isang extended na advertisement para sa action figures, ngunit isang kwento tungkol sa tao. Nararapat ding bigyan ng pansin ang stellar na castings para sa movie. Si Rienos Kamiki na gumaganap sa ating bida na si Koichi Shikishima, at kasama na si Minami Hamabe, and Yuki Yamada, ay nag-deliver ng mga performances na tunay na nag-elevate sa emotional resonance ng kwento. Mula sa Survivor's Guilt at personal tragedy, ang palabas at ang performances ng mga aktor, ay hindi nagdadalawang isip na tahakin ang mga madidilim na bahagi ng human side sa kaiju equation. Kabaliktaran sa nauuso ngayon sa Hollywood kung saan ang mga human characters ang boring na parte ng movie, sa halip ang Godzilla Minus One ay ginagawang lakas ang kahinaan ng ibang Godzilla movie. Hinahayaan itong kumintab ang development ng bawat character, at binibigyan sila ng panahon at ng mga arcs na nagpapalakas, at nagpapaandar sa plot ng istorya. Sa parehong paraan, hindi lamang tungkol sa set pieces at visual spectacle ang movie, at nagtutuon din ng pagmamahal sa mga naiwan sa pagdaan ng delubyo at hinahayaan tayong masilayan ang epekto at reaksyon ng mga taong naiwan. Sa pagre-research ko about sa production ng movie na ito, lubos kong ikinabigla nang malaman ko ang estimated na budget ng movie na ito. Ang Godzilla Minus One ay nakayang maging ganto kaganda sa isang comparatively mas maliit na budget na $15 million na malaki pa rin ito, ngunit compared sa mga Hollywood blockbusters na minsan ay kayang taparan ang annual GDP ng isang maliit na bansa, tunay na nakakabilib na nagawa nilang taparan at nagawa nilang higitan ang mga Hollywood big budget blockbusters. Marahil ito rin ang movie na magbabalik sa atin ng mga mid-budget movies na sobrang na-miss ko na. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagkukwento ng maganda at malalim na storya ay hindi nangangailangan ng malalaking budget. Hindi mo kailangan i-distract ang mga manunood gamit ang CGI spectacle kung invested na sila sa characters ng iyong kwento. At hindi lamang tungkol sa budget. Maging ang mga exciting na eksena ng action at Godzilla ay hindi over the top at nanatiling grounded sa reality. Hindi tulad sa ibang monster flicks kung saan ino-overload nila ang screen sa dami ng iba't ibang nangyayari. Ang Godzilla Minus One ay nakafocus lamang sa isang bagay na gusto nilang ilarawan at doon binubuhos ang buong atensyon ng movie. Mahusay at efficient din ang paggamit ng visual effects na paminsan-minsay nagmimistulang practical effects. Maging ang pag-acting ng mga cast ay hindi rin OA at nababalot sa subtext at nuance na naitataas ang simple at madaling masundan na plot ng kwento. Ang buong movie ay isang pagpapatunay sa katagang less is more. Panghuli, pag-usapan natin ang iniiwang legacy ng higanteng dinosaur.
Mula sa humble origins bilang isang simbolo ng destruction, at kamatayan na dala ng atomic weapons, ang callbacks at references sa classic Godzilla movies ay nakakapukaw ng nostalgia, ngunit nagdadala din ng bagong fresh na perspective. Tila bumalik ako sa pagkabata nang makita ang train scene. Gayon din sa soundtrack at music na ni-revive ang epic na score ng 1954 Godzilla, at ang sound design naman lalo na ang roar ni Godzilla, ay literal na nakakapigil hininga. Agree. Nakaka-excite din isipin kung saan patungo ang kwento dahil malaki ang potensyal na magkaroon ng sequel ang movie dahil sa bagong kapangyarihan meron si Godzilla. Ngunit kinakabahan din ako sa isang direksyon na maaari nilang tahakin lalo na sa karakter na si Noriko, dahil baka tahakin nila muli ang half-human half-monster na storyline. Ngunit overall hindi na ako makapaghintay sa susunod na extension ng franchise. At dito nagtatapos ang aming review para sa Godzilla -1. Kung kayo ay nag-enjoy sa video na ito, huwag kalimutan sampalin ang like button at mag-subscribe para hindi tayo atakihin ni Godzilla. Hanggang sa muli at Maligayang panonood!